Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you. All of my love. Marami pa akong iniisip na programa. Hindi ko muna sasabihin dito sa kanila kasi magkatapos na ng eleksyon. Kasi baka kopyahin nila. Baka kopyahin, baka kayo isigaw sa stage eh. Kaya akin yun. Mag-isip din sila. Patunay yan. Hindi pa ako nakaupo, may ginagawa na. Kaya ang sabi ko sa kanila, ang hamon ko, iupo ninyo ako para magtuloy-tuloy yung programa yan. Yun, mga par. Yun mga par, sa kaunting hiling ko lang sa inyo na huwag nyo kalimutan si Sir. Buto nyo si Sir. Number ano ka? 18. O yun, number 18. 18, 18. Pwede niyang gawing number 1 o kaya number 8. Pwede naman eh. Ah, 18. Kasi 8 ang konsyal, di ba? 8. Eh 18 ang numero ko sa bulot. Kaya pwede niyang gawing number 1. Pwede rin number 8. Kung ayaw niyo doon, eh, pagitan ng 1 at 8, pwede niyang gawing number 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa total kayo sa total 18 din. Oo, eh. Yan mga par. Sir, sa kanya lang. Ano? Oo, mga kaibigan ko, mga kilala, mga naniniwala sa ating paninindigan at kakayahan. Huwag po ninyo kaya nilimutan ninyong kaibigan ito. Kung meron si Soso ha, sa Mayo 12, huwag tayo mag-desisyon. At sana pagkatapos ng desisyon ninyong iyan, hindi nyo na ako tatawagin plain na doktor lamang. Ang tatawag ko sa akin ay konduktor, sapagkat konsihal, doktor, Mario Maricel. Kaya kung doktor yun. Konduktor, di ba? So, mayor yun ang Kasi in-abbreviate mo yung konsihal, pinutol natin, ginawang kon. Doktor. Yan. Mga para huwag nyo kakalimutan. Sala. Pwede rin. Honorable. Honorable. Kon. Yun na lang po mga kaibigan namin, mga kakilala. Maaari po mag-multiply tayo. Ikalat natin ang balita na si Dr. Mario Maricel ay tumatakbo na konsyal ng bayan ng San Jose. Maaari po, pagtagan na rin ninyo ang inyong pag-iusap sa kanila. At talaga naman tayo may kakayahan. Dahil ako po, apat eh. 4-in-1 tayo po. Kasi magsasaka, guro, mananaliksik, at leader. Pinagsama-sama po yan sa katauhan ni Dr. Mario Maricel. Lahat na. Kaya hindi po kayo lugi. At tinitiyak ko na hindi ninyo ikahihiya ang inyong lingkod na ito sakaling inyong tulungan. Di ba? Yung. Konkreto po. Maliwanag na maliwanag ang larawan kung ano ang aking gagawin sakaling ako'y Pagbigyan. sakaling ako'y bigyan ninyo ng suporta para sa susunod na alalang ito. Makatitiyak po kayo. Hindi ko sisirain ang aking pangalan para sa kampanya. Hindi po. Maninindigan ko at gagawin ko ano ang magagawa ko dahil gusto ko matunayan na totoo ang aking sinasabi. So yun mga par, malanda rin nyo ha sa May 12. May 12. So yan ang kay kumpare ko na talagang plataforma. Parang atin talagang lahat may trabaho, kompleto. Wala na kayong package yung program of governance natin, yung ating legislative agenda, maliwanag na sa akin. Siya nga pala, wala na kayong ano, mga par, nakikitin ko pa yung ginagawa kong kasalukuyan ngayon. Alam ba ninyo, mga kaibigan, na ang inyong lingkod na ito ang hininga ng tulong ng mga leader magsasaka na gumawa ng sulat, open letter para kay Presidente Bongbong Marcos. Yo, sa ano yan? Sa NFA. Yung issue sa NFA. Ako po ang gumawa ng sulat ngayon na inendorso ng Sangguniang Panlalawigan diretso sa Malacanang. Para aksyonan yung hiling ng mga magsasaka na ibalik yung dating mandato ng NFA tulad ng pagbibenta ng bigas, pagpapagawa ng mga bagong mga bodega para makabili, makapagiling ng mga naka-stock, hindi lamang pang-buffer, mamimili ng palay, pwedeng ibenta, at hindi lamang i-stock para masira sa bodega. Hindi po ganon. At magkaroon ng panibagong klasifikasyon ng palay. Dati kasi isa lang klasifikasyon, kaya napakahigpit eh. Hindi maibenta ng sasakay, medyo may yung hindi first class. May first class. Ngayon, kung magkakaroon ng at least dalawang klasifikasyon, mabibili kahit hindi yung first class talaga, mabibili na yun. Yun ay kasama. At isang maganda pang pangyayari doon sa pakikipag-usap ng mga leader magsasaka sa Secretary ng Agriculture. Isang maganda doon na pangyayari. Apat na rice grain processing center ang makikita tayo dito sa Occidental Mindoro. 4.
So doon sa mga strategic na lugar tulad ng San Jose, ng Rizal, ng Sablayan, ng Mamburao. At magkakaroon na ng groundbreaking yan. Hinihintay lang yung schedule ng presidente kasi gusto nila nandun ang presidente pag nag-groundbreaking. So isa ho yun sa konkretong ginagawa ng inyong lingkod nito. Dahil gusto ko talagang patunayan na totoo yung sinasabi na magagawa natin ito. Plus, edukasyon, para po sa kalaman ng lahat, marami na po tayong tinayuan dito ng mga eskwelahan sa San Jose ng mga nursery. Kasi gusto namin isama ang mga kabataan, ang mga bata dito sa programang ito. Kasi gusto natin hindi lang marunong lumabas ng puno ang bata, kundi marunong din magtanim. Kaya nagtayo tayo ng nursery sa mga paaralan. At yan ay pininance, ginastusan yan ng Occidental Mindoro Cooperative Bank. Yung galing. Okay? So ongoing po yan. Sa Makatwid, ang galing ng mga ginawa. Alam na ninyo. Sa konting sir, pasakay sa mga program pa, papiyaw lang. Okay. Maganda yan. Kasi kung ako'y matutulungan nila na mapupunta sa Museo ng Bayan, sa municipal SSB sa Munang Bayan, tatlo lang simple. Kaya natin sinimplify na ganito. Kasi mas maganda yung madali lang. Pero talagang mabigat. Kaya mayroon talagang dating. Ano yung mga yon? So, programa natin kung sakasakali ay yung tungkol sa agrikultura, sa saka, pangingisda, at edukasyon. Lahat yung dala. Okay? Lahat yun. So, bakit ganun? Ating paliwanag. Ang ating probinsya, particular ang bayan ng San Jose, 85 to 90% yan ay nagmumula ang kinabubuhay sa agrikultura. So therefore, kung yan ay palalakasin natin, magkakaroon ng pera, mga isda, ang mga magsasaka, at mapag-aaral nila ang kanilang anak. Eh naniniwala naman tayo lahat ng edukasyon at laging pag-asa para magkaroon ng buhay. Diba? Ay man, magandang buhay. Tama? Edukasyon lang kaya natin pag-aaral ng mga anak natin kasi sigurado tayo na pag-educated sila, kapag nakapag-aral, nakapag-trabaho, gaganda buhay nila. Kaya pag-aaral natin diba? So, kapag nakapag-aral yan, magkakapera yung anak. Dahil may sweldo na, magkakapera, yung magulang niya kasi natulungan natin ng agrikultura, pagsasaka, mag-iisda, magkakapera rin, sisigla ang ekonomiya ng bayan, pag masigla ang ekonomiya ng bayan, uunlad ang bayan, sure tayo dyan. Diba? Pag nagkapera yung magsasaka ng mga isda, magpapatawa ng bayan So, matutulungan nila mga karpintero, mga eninyero. Hindi ba? Lahat. Pag nagkawaroon sila ng motor, yung tatlong yan, yung magsasaka, mga isda na nakapagtrabaho, magkaroon ng motorsiklo. Pag na-flat, sa pupunta, organizing shop, buhay yung pungkip. Hindi dating. Yung mga lola at lola ng mga mangingisda, mga magsasaka, at kapag-aral nilang anak nila, pag may anak yun, mga ngarap yun, sana magdala ko rin yung aking anak sa dati. At kung saan-saan pa dyan. Mabubuhay yung mga nandun, negosyo yan. Diba? So yun po ang koneksyon. Kaya kasi ang kabuhayan nga at buhay galing sa agrikultura at pangingisda at saka edukasyon. Kaya pag napasigla natin yan, talagang lahat ng pusunito at ang anak buhay magiging masigla, uunlad ng bayan. Hindi ba? Nakakatrabaho. Magkakatrabaho Pag nagkatrabaho, magkakapere. Pag nagkapera, magkakabili. Di ba? Hindi ka tulad nun. Pag wala hanap mo, isang ka siya kukuha ng pera. Kaya dyan magkakaproblema. Mga kaibigan. Pag wala hanap mo, yung ating mga bahay, mga nakapaligid sa atin, magkakaroon tayo ng tinatawag nating social problem. Magkakaroon tayo ng problema sa nakawan, patayan, mga ganyan. Dahil sa kahirapan ng buhay. Pero kung lahat yan ay magkakaroon ng isang matatag na buhay, mga magsasaka ay magkakaroon ng magandang na kita, maging mga mangingisda, magkakapera sila at hindi yan magnanapa. Kung may trabaho, Hindi yan magnanapa yung pag-aari ng iba. Dahil may trabaho sila, may pinagkukunan ng kabuhayan. Tama? So, ganun lang po kasimple ang ating programa. Pero kung makikita ninyo ang kabuhayan mo, sasabihin ninyo, ito ang nagsasalita ng publiko pa lang natin sa kabuhayan. Pagkaroon lang yan. Hindi yung saka sir, hindi na pala salita. Pwede nyo gawin. Okay, sinabi niya, may magsiservisyo sa inyo. Tanongin mo, saan? Paano para? Sasagot yan kasi kagaya-gaya lang yun Dahil wala siya matibay na. Idea. Oo, idea. Wala siyang konkreto programa para diyan. Ako, paano mo gagawin yun? Bakit ito? Napakasimple.
parte ng administration ko eh. Patibayan natin yung partnership, yung pag-uugnayan ng academe, natin OMS eh, ng LGU, at ng business sector. At maganda ang koneksyon ng mga yan, sigurado. Sigurado. Maganda ang output. Diba? Maganda ang mangyayari. Dahil, mapag-graduate mo, dahil may business sector na kausap ka, makakapagtrabaho doon. Sure ang trabaho niya. Ngayon, ang LGU, ano man ang magagawa ng LGU? Gagawa ng mga ordinansa, mga ano, para suportan yan, para lalong pagbiba yan. Anong magagawa ng academe? Para katulad ng Occidental Mindoro State College, nandyan ang mga researchers, nandyan ang ating mga technicians, mga extensionists. Sila ang gagamit. Sila ang makakatulong natin para ipamahagi yung mga resulta ng mga research na pwedeng pakinabangan, magamit natin sa agriculture-based and fishery-based.